start na ito mga recordings. And suod ta pinangis Panginoon kay ang pulong sa Dios buhi o gamanan labi pang mahait kaysa espada nga duway suwab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag espiritu sa mga lutahan ug sa mga kayutan ug mutugkad kini sa nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios ug may kapuslanan kini alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit masinangkapan alang sa tanang maayong bulaton. Yun sabi ni Apostol Pablo, panikamuti ninyo pagayo ang pagpakita sa kagalingon ingon ngayong himutan usa ka magbubuhat nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong pamagi magapanudlo sa pulo nga turan. Now once again, ato ang seminar may tabo na siya karong Martes, ugma maabot si Sir Darrell ato silang sugaton mga alas 3 sa hapon dito. So basically karon na kumutagon after sa atong klase atong i-prepare ang lugar dito o tanaw ito sa mga kuwang o isip paganda mo sab karong alas 5 sa hapon padayon na ato ang broadcast na pod ato na po silang istoryahan hindi na po seminar gahapon o gabi no ang response is a text sound daw niya nga pa na mamahimong maayo ang kinabuhi. Sige na siya o ang Ginoo nagampo siya. Unta, usab niya yung kinabuhi. Of course, doon natin tumagi niya na. Ang pag-usap sa kinabuhi, dili pinagi sa pagminayo o buhat. Dagang taong gusto magminayo, pandilig gyapon na may tabo na malipay at Diyos. Ato na sa tanawon ng mga butang. Kunya, inigaw man nato sa preparation dito. Manto pa sa rin ito. Record po ito. Ibutang na po nato dito. Alas 8 sa kuwan sa radio. Marimahin na po sila na ongoing na seminar by Martes. And then another recording, I play the same. At sa Martes, i-challenge na po sila. Tungod kay watan ibaw. Kay nga naman, tungod kay ang atong mga ginaapuan nga mga apil din sa atong lugar murag karon pa lang daan nangita na o pamagi aron nga matagaan sa rason nga nung dili sila mga apil. And again, makauaw, okay, tungod kay naibaw sila o sa ilang gintuhan apan kung imo i-approve kanila nga nagato kaniya na magpunga-punga o gato sila mangita o sa tao ni panubag. Okay? Nalili man sa versikulo God. Okay? Timana na to. Kambantay mo sa kuha ng permente kung nagagamit ang versikulo. Principles. Nahaba na siya dahil sa pulong sa Diyos. Asa mo na siya gikan. Kang kinsa mo na siya nag-perpinar ng istorya. Kamo kayo daghang versikulo sa Bible. Okay? O daong tayo niya sa historiano kung pag-versikuluhan lang. Pangutana, insakto bang ipanudlo ni Soriano? Anto bang dili? Kung pabersikuluhan lang, mayroong tab, okay na kado. Pero mawawan ka kung tanawin mo ang context para kang kinsa na sa istorya. Kung sa gid ang ipasabot niya na, mawawan. Pero wala nag-challenge. Wala nag-challenge. And mo gitawang ingon, nandun na yung mga tao nga nag-offer of seminar or gitawag og kanabang live nga question and answer portion. Ang kapait lang tungod kay kung dunay pangutana nga medyo alanganin ang stand ni Soriano, iyan ang dili na niya i-load sa air. Iyan ang i-edit o butangan niya o iyang answer later na kumana ang recording, kumana ang live recording. And do not say filter sa mga questions, by the way. Isuwat daan imong question. Kung pilihan imong question, makaadto ka to sa tubangan aron ipangutan na imong question. Ano na magutang? So, dula ni. Okay? But anyway, kani similar nga atong ginapilan o ato ang gina-promote. Okay? Nga ato may mahimong speaker nga si Sir Darrell. So far, wala akong ingon, wala akong sa tawin
naga-promote sa iya aron nga ma-amaze mo sa iya. It's just something ang preparation sa atong Dios kaniya, no? Is kanabang gitawag nato nga iyahan ang Dios gitawag, no? Ang pamagi sa atong Dios nga i-prepare siya. Ang pangutana mo diya, are we willing to take the same training? Kaya kung ang ingon man gud nila, may manggug ka sir kay naa kay pension, mga butang sama niya na. Wala na kay kabilinggan sa kinabuhi, wala na kay problema sa imuhang mga butang sama niini, sama niya na. Ug daghang mga butang. Ang simple na pud kay atong tubag niya na, mo ni. Nagpasabot ba nga naigipalabaw ato ang Dios? Nagpasabot ba nga maayo ang iyahang pagtatar kay Daryl sa ato adili? It's a matter of choice. Are you willing to take the training? Are you willing to take whatever it takes na may tabo na siya diya? Anyway, it's a decision to make. When we decide, Lord, right now, I am willing to take whatever training imong ianda sa ako. And every opportunity, ayaw niyo siya nga. By the time nga niingon ko sa atong Diyos almost 6 years ago. No, not really 6 years. Not 6 years. 9 years. I am a believer for 12 years already. After 3 years ako ang pagka-Kristohanon, I told God, Lord, I need training. I need more information. And God provides 2 years after. So I thought ng God, no? Na ang pag-serve sa iya is to do ministry. Teaching here, wali diri, wali dito, I thought nga nana. God makes it a point nga wabod yung ka sa punto nga mautdan ka. Okay? Once ka mautdan ka sa imong buhaton, recharge. Huwag mo na ang iyang ibuhat. He provide me a teacher to teach and provide information. Ang gianlog sa atong Dios, willing bata magpailawom for a teacher. Before we can become a solution, we must first take the solution. Asa yung kasagot niya? It's a principle. Before ka mahimong solution sa problema, willing ba ka mo take sa solution pusa? Ngayon pa nila, to see is to believe. Something like that. How sure are you na kanang inyong ginatudlo sa mga tao is really effective and working? How sure are we nga ang produkto nga itong ginabaligya sa ibang mga tao is effective and working? It doesn't take us only a week of training and then after ready na ta. It takes months, years. Ang information nga itong natunan, wala nagpasabot nga after ni ana, effective na siya sa ato. Kinahalan pa siya na ito apply. So ang pagtuon, again, maayo. Pero kung dili nimo i-apply, nimo na siyang way puslanan sa uban. Nga naman, paapyaw or ka na bang superficial ang imuhang testimony sa mga pulong sa Diyos. And dili man daot, right? Dili man daot na ikaw ang pagtagudlo, labi na mga lessons na gibuhat sa ubang tao. Dili na siya daot. Ang kapait niya na kasagaran sa mga magtutudlo, kuhaon ang mensahe karong adlaw, gahapon na yun, i-print, basahon kadiot ini kagabi o padayon og basa sa kadlawon, and then muna iwali sa Domingo. Right? The process is always that. By Friday, magunahon na siya usa kaya akong iwalay karong Domingo. Karong Sabado, i-print niya iyang iwali karong Domingo. Sabado sa gabi kung aniya, basahon niya. Domingo sa buntag, basahon niya padayon kung anya naman.
and then outright itudlo niya adlaw sa Domingo. Maayo ang mensahe, maayo ang waling, so dili tinuod sa kinabuhi sa nagtudlo. I tell you, that is hypocrisy. You're telling something which dili gid na sa tinuod sa inyo. Now, as we continue, we will prepare ourselves sa ato ang pagtuon karon, and if necessary, confess. Panayin sa ato ang mga komentary sa uban pa nga mabutan as we continue sa ato pagtuon karon, but you have to prepare yourself, because after this, we will go sa ato ang continue nga study. How is it nga pag-roma nato Kristohanon, daghang mga Kristohanon, nga wa gid nila na-realize ang ilang pagka-Kristohanon. Igor nga nalipay ka diot, apan ka na nakalipay, igor po emotionally. Okay? So let's bow down our heads, prepare ourselves. Necessary confess, if not then pray sa atong pagtuon, and internet connection na imo siya nga stable for the next 1 hour and 15 minutes. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity. Salamat Amahan sa imong panalangin ug grasya Amahan sa kinabuhi. And we know, Father, that as long as nagaginhawa pa kami, doon na pa maamahay pag-asa. Doon na pa posibilidad Amahan nga imong plano matuman gayon sa mga kinabuhi. And we know, Lord, that naami ini kalibutan na for a reason. And that reason is to become a solution to that problem. And the problem, Father, is that the angelic conflict. Kung amo Amahan nga decision ang mag-matter niini. Gusto ba namo nga mahimong part sa solution or mahimong part sa problema? It's a matter of choice. Kung gibuhat nimo kini Amahan, aron nga mag-glorify ka, pinagi sa pag-exercise namo sa mga free willing and volition. Like namo kanimo pagpasalamat pagdaig karon, salamat po sa bini pagtuon, ug salamat sa makaigsunan nga nanin ni Christ name. Amen. Troy, paliog ko og set up sa iladiha niya man isirado ang puntahan. Alright, so again, what ang ibaw pila mo apil, no? Atong giampo is dunay at least na 10 mo apil. We prayed for 10, kung musubra ni anak, mas mayo. And God knows, and He already have provided the needs para ni anak. God knows kila mo apil. So however mahitabo na siya Martes nga adlaw, ang ato lamang buhaton is that may bawo ba sila nga doon ay seminar. Okay? After sa ato ang klase karon, muna siya atong buhaton, we will make it a point na may bawo din sila. Again, nakalibot na ta, informing them, we will inform them once again. Okay? Telling them go ang Martes nga adlaw. O wala na usab ang schedule. Alright, so with that in mind, ato kita sa ato ang pagampo padayon, no? Sa ato ang ministry, especially ato ang radio ministry nga moabot siya, I don't know, soon. A small transmitter ay kanabang gitawag nato nga cheap broadcasting franchise. Dili siya pasabot nga cheap po datong broadcasting, no. It's just a matter of pwede ba ta mag-broadcast because the government already have regulated broadcasting. Dili ba ni siya maayo kung tinatamudaan. Dili maayo ang sitaw ini ang i-limit ang broadcasting. Ang national ang bitawag na to ang NTC, National Telecommunications Commission, mo ay nag-limit sa mga broadcasters whereby kita ng mga Kristohanon will not be able to broadcast unless mo take our franchise. See? Hinahinay na atong gobyerno og tamak sa atong kagawasan. Hinahinay na. Ayaw mo pagtulog-tulog. Na mismo sa inyong puntahan
ang gobyerno nagatan. The moment you step out sa imong panimalay, you are under the government. But as long as namo sulod sa imong panimalay, it is yours. You can kill anyone inside your house. If they disrupt, disobey, pwede. Outside, iyan na mo sa gobyerno. Muna lang na ang kagawasan nga naa mo. So, unsa man ang nabutang karon sa ato? We are free to teach right here. Okay? Ang nakalami lang, at least, kaya kung magawas ka, pwede pa ka mo tudlo. Soon, di na ka pwede makagawas openly. Soon, di na ka maka-open sa mong Bible openly diya sa gawas. You can do it at home. And soon, antod nga wala mo'y permit, di mo pwede magtigom o mag-open sa yung Bible. How about that? Okay? Ang kapait lang, tungod kay daghang mga tanga ng mga pastor, nagtuo sila kung ma-register nila ang ilang panagtigom sa sect, okay sila. Ila lang gilimit ang ilang kaugalingon sa tinuod nga pag-organize or sa tinuod nga pag-work out sa Christian organism nga nata. Ilang gilimit ilang kaugalingon, ilang gibutang ilang kaugalingon nga sa gobyerno. If you realize, doon natin sa kapastor nga problema siya usaw niya nga napasa na niya iyang tawag ni update ngadto sa sect. Problema. Okay? So I will not go into that. Kung maabot man ang panahon nga ilimit nila, walay churches nga maka-operate, nga walay tawag nga permit. What a problema, because we are not even a registered church. How about if you say, magklase ka? Sakit ba na? Para sila? Dili, di ba? We will make a classroom. And our gitawag na itong textbook is the Bible. Problema ba nila? So, hapit na. Sige lang. Sa karon, mura na itong pray. Pray for the radio ministry so that we can broadcast, okay, and inform the public na dunay insakto nga pagpanudlo sa pulong sa Dios. Ang tunggali pa na may tabo, it means God said you are not yet able to do that. Okay, but since the vision of ang dream is right here with me, it means that God is leading me to do that soon. Hapit na. Okay, and pray for that. So muna sila mga butang. Let's continue to pray sa ato ministry pa dayon. Doon ay mga tao nga to i-pray, no? Si ako ang nakasakay nga si Robinson, and still have text communications, praying him, telling him that doon ay pamagi sa kinabuhi. And katong nag-text gabi ipod, isa. We pray for them, whoever they are, kaysa to nag-text. But somehow he would decide to come and join. Not for membership, by the way. Nakapait man good, mo bitaw na nga dili kay ko nag-invite because they think that it's for membership. Mahimo silang members of church. We don't invite people for membership, di ba? We invite them to learn and makatuo sa pulong sa Diyos. Continue sa atong prayer next week. Mahuman ang seminar after niya na kani nga mabutang igawas na nato. Kumura ni sa hinunggan nga nag-hold sa ato. Ato na igawas. And we will pray. Well, actually, I believe that God is able to provide. How much is not the matter. Really, and how much is He able to provide? Mura na. Greater, less, isa man din nabilin. O magyapon. Nagyato, kuwantang, nagyato, CR yun. Mura. Okay? So let's pray sa atong mga givings, opportunities sa paghatag o pag-provide sa atong Diyos pinagi kaninyo nato sa atong offering plate and ato sa atong pagpanudlo karon. Let us pray. But it has been already for 4 years nga nami amahan diri sa Lupon.
And knowing, Father, that we are still under training, and our training is continuous, even for the time that you will give us more people, Father, to join us, to learn together, to grow together. The only one thing, Father, akong siguraduhon is that I should be one step ahead kanila. Aron amahan, doon na kayo pagpanudlo ng may tabo. Father, I pray that these people right here, right now, will be able and willing to share the truth na naa sila o nahibalaan nila. And be willing not only to share, but to live out the truth na ilang natunan. And we know, Father, that as you have allowed us to be here sa Lupon o sa Davao Oriental, we know, Father, nga naa imuhang plano. And that is your faithfulness, Father. You provided para sa matagusa ka namo. Usay, Ama, nakita namo nga murag kuwang siya, pero dili ginamahan mao ang tinuod. Father, naa ang imong provision, nagkataon lang na sobra nga mo ang panginahanglanon. Kung wala siya ni subay, Ama, o niuyon sa imong gitakda nga amo amahan nga pag sa among budget sa matag buwan nga nang labay. Knowing, Father, that you are still alive, your grace is still sufficient to us, and magpadayon gyapon amahan ang imong vision kanamo dinhi sa Davao Oriental. Bayad namo kanimo kung pasalamat sa pagdaig. Salamat sa mga visions nga gihatag kanamo ug sa mga dreams nga imo amahan nga gitakda dinhi kanamo, that it will happen aron mag-glorify ang mga ngalan Christ name. Amen. Alright, so kung siya ito nabiling last time, mahinumduman ninyo? Dunay 51 ka mga butang atong nadawat. 13 niya na may kalabutan sa tuang posisyon, no? Nga kaniadto sa pagpanganak nato dinha sa unod, no? Physical gitawag nato pagpanganak nato diha sa physical birth. Big E Adam nata dinha. Okay, nata dinhi. The stick man. And for how many years nga naka diha? Before ka nag-transfer na to sa kang Jesus Christ, is nagabari na siya sa matagusa. Okay, like Froilan, perhaps 9 years old pa lang, trabaho na siya sa gospel, and I don't know kung kano saan siya na-save. When was that? Na-remember ko pa niyo? Okay. The moment he really believes. I don't know, me, ako kibaw ko kung kano sa. I don't know about you. Okay? Doon na uban, nadugay na siya sa muni siya ang kuha, no? Para sa mga bata nga anak sa mga religious nga mga tao, maybe anak siya o pastor, or maybe anak siya o member sa local church daan. Many people assume ini nga mga bata as Christians already. Okay? And ang bata po nagdako siya assuming na Christian siya. But later siyang kinabuhi when he realized the truth about the gospel and he believes, dito pala nagsugod ang iyang spiritual life. And when you ask the person, kano sa ka na save? Kano sa ka ng dawa? Pinungdong ko, ipicturan pa ganin niya ito sa among Sunday school teacher. So dito, na-save siya 5 years after. What is it about kano sa years actually? I know for me that I've been saved November 11, 1991. Okay, tungod po siya ang time that the gospel came to me. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Salvation is a gift of God. And he said, not of works, or else anyone boast. And I cannot forget the person na naghatag na ako niya nga verse. Nasa dugay-dugay kay nga panahon, I've been asking God, Lord, if there is a person nga muduol sa kuha and teach me about salvation, o di ko mo to, then send me to hell. Bisan dito gamay nga butang, wa ko istorya sa imo. And if I die, nga wala mag-istorya sa kuha sa gospel, I tell you, Lord, dito sa impyerno, I will curse you.
for all eternity. Pagkabuang na ko, no? Pero yung na akong istorya sa Diyos. Kung muadto ko sa impyerno, ug way ka ng istorya sa ko regarding sa gospel, regarding sa salvation na imong i-provide sa matag tao, I will go to hell, and there I will curse you for all eternity. Siguro na ato ang mga anghel na dito gipapaminaw sa ato ang Dios ang mga anghel, mayon ang mga anghel pabadlong ni mata ni murag kinsa gyud ang iyang gisinggitan, murag kinsa gyud nga Dios ang iyang istorya ni. But I told him 11 years old, okay? 10 years after he provides a person. Pangingon niya, for by grace you have been saved through faith, and that's not of yourself, it is a gift of God. Thank you, Lord. This is it. I'm saved. Iya pa ganitong illustrate. Kung sa diyang kaluwasan dong, ingunani, hagdanan. Tulo lang kaang yung hagdanan. Kaya resibo raman to sa tawag resibo lang to sa gipalit niya nga pagkaon sa amo. Ako, si Jeffrey, o si Eldwin. Si Eldwin nag-provide sa gospel. Isa, pagtunin mo dong, inguna niya ang kaluwasan. Nga kung makabuhat kang mayo, mutama ka o isa kaangang pataas. Nga makabuhat kang dautan, munaog ka o isa kaangang napod. Yung ko, murang inguna na, sir. Pero dili ba pwede nga imuhang hagdanan, medyo na dito? So, ano naman? Iko nga imo hangganan manggod nara diya kutob sa lamisa. Ako ang sitwasyon sir na dire. Na po dire. Okay. Paminaw niyo dong. Ang kaluwasan mo ni. Tungod sa grasya na luwas ka pinagis pagtuo. Dili ka na pinagis sa imong mahibuhat. Gasa ka na sa Dios. Pagkaduhog na ko ni Ana, I said, oh my God, here is my salvation. If you believe daw na si Kristo namatay sa cross, ibayran niya imong mga sala. If you believe na dito sa cross, nalubong siya pagkamatay niya o nabanag siya sa katulog adlaw, you're saved. Dito, I said, Lord, I'm saved. And you know what? Bisang pag niingon siya sa kuwadong, gusto ba nimo ma-save? Muni sa imong buhaton. Inusulan nimo imong sala, kaya imuhang kaligdan imong sala, imong pangayo ang pasaylo sa Dios, dawaton nimo si Kristo imong personal manluluwa. Do you think na ma-save niya na? Tell me. Muni siya imong buhaton. You pray this. Is that a work? Is that salvation? No. But I'm saved. Ano gani? Before pa siya nag-istorya sa kuha niya na, I understand the gospel correctly. Perfectly. Ngayon siya, duko sa imong ulo. Yung imong mata. Sundan ko sa akong pag-ako. And then I said, okay. But I'm saved. Bisag wala na akong gibuhat ang iya. Tingon siya ko. Now hopefully, if we provide the same gospel, don't ask him. Bow down your heads. Just tell him, if you believe right now, you're saved. Do you want to make that decision clear sa imong mind? Bow down your head. Think about the gospel. Will you believe on that? If you say yes, diya sa imong una-una karon, you're saved. Right now, for all eternity, you are saved. And I will pray for you. Father, here is a man right now. Exercise his freedom of volition. Freely accept salvation in you provide. Right here, right now, this man is your son. And there are 51 things. And let him know that there are 51 things after siya na-save karon mismo. Kani 51 ka mga butang. 5-1 happens to him the moment of faith on Christ alone. Father, I pray that this person right here, right now, will be willing to learn 51 things after salvation. Upon salvation. Okay. This I ask in Christ's name. Amen. And that's it. Brad, you're saved. Doon 51 ka mga butang ay mo na dawat. Are you willing to know that? Willing ba ka magagawa ka na? And the problem, however, is that
kinahanglan ba nato maglista? Okay? Total, naman lang din eh. I will give you a copy ini nga butang for one purpose. Learn kung saan gawin nato pagtudlo sila, kita mismo ang magtuon ini. Okay? Kita mismo ang magtuon ini. Every verse nga gisgutan diha, read, analyze, think through ini nga mga words, then be able to communicate ini nga mga butang ngadto sa mga tao nga nanginahanglan. Gamay lang ha. Nya habang nagapin padayon ta. Again, wala talaga hisgot of 51 things happen to you after salvation. Yeah, kung talaga, kung saan mo itong mga 51 things? Muna kapait eh. Okay? Bisan kita na nasa mga na-involved sa doctrinal trainings, we fail to communicate ini ng mga butang. Kung gusto ko na ko nga i-pass through ni siya, kanabang tunaan na to niya human just for passing and then mana akong lesson ni anak and then we continue. Pero dili, no? This is very important. Daghang mga tao na nagatuo nga ilang salvation na wala. My question, how can you neglect or how can you disregard 51 things? Kanya, mayroon ka, mawala yung salvation. If you disregard 51 things after the moment of faith alone in Christ alone, then yes, pwede nyo maingon na mawala din ang kaluwasan. Pwede din ka mag-ingon na mawala gid ang kaluwasan. But if you understand 51 things, challenge ang person. Katong tao nga nangingon nga mawala yung kaluwasan, i-challenge siya. Brad, do you know na after faith, the moment of faith alone in Christ alone, doon ay 51 ka mga butang na hitabo sa imo upon salvation? Would you want me to relate sa imo 51 things upon salvation? Then after niya na ingni ko, mawala ba gid mo kaluwasan? How can you neglect these 51 things? Here it is, number 1. Ato ang natunan kagahapon, di ba? Ato naging Sunday, ato ni siyang i-recall. Number 1, Romans chapter 5 verse 12. Open ako atong Bible din sa computer para makita mo diya. Romans chapter 5 verse 12. Kung sa mag-ingon din sa inyo mga Biblia, nag-ingon din sa ako ang Biblia NAS. Therefore, as by one man, just as through one man, ingon diri sa NAS, sin entered into the world.
and death through sin, and so death spread to all men, because all sinned, or because of this all have sinned. Muna din Romans chapter 5 verse 12. Nahimong sinner ang sa katao in Adam, not because he is or he had committed personal sin. Nakabuhat na ba o personal sin ang tao? Muna nahimo siyang sinner. Ang basic na question is that kano sa man nahimong sinner? Kano sa man nahimong hold upper ang usa ka tawo? Kung nakapang-hold up na. Kano sa man nahimong kawatan ang usa ka tawo? Kung nakapangawat na pud siya. Pero kano sa man nahimong makasasala ang usa ka tawo? The moment of physical birth. Here it is, right here. Okay? Kung gipanganak ka nga buhi ining kalibutan na, and of course, kita ka na gipanganak nga buhi, di ba? Kaya nagkaroon buhi mata. We became spiritually dead. Is it because we have committed sin? No. It's because we are under Adam. Through Adam, all died. Tanaw niya second nga verse nga inyo makita. Unsa na sunod nga verse nga makita na sa inyong mga papel? First Corinthians chapter 15 verse 22. Okay. Kuha man din yung Bible. Open ako. Namoy papel. Ang inyong Bible markahin. Yan ang mga butang. Kung di na may Bible, pero kung dili inyong Bible, ayaw markahin kung dili inyo. Mura ng gyapon, markahan ninyo na, hindi man na inyo. Iglibot ninyo. Maglakaw-lakaw mo. Okay? Ano hope? Dili kinahanglan ang Bible, wasa mo maglakaw-lakaw, dadoon nyo na. Hopefully, na diya sa inyong mga kasing-kasing. Asa ganyan yung kasing-kasing? First Corinthians chapter 15 verse 22. Here it is. Klaro ba diya? Kadaka na to siguro kamay, no? Option. Extra large. Mura ganyan yung extra large. Yun na, for us in Adam, right here, here is, in Adam. Naka diya. Kisa na din ha. Kisa na bilong din ha. Every one of us, the moment of physical birth. All die. Next verse. And next phrase. Even so, in Christ shall all be made alive. Kano sa manta na imong iyak ang Kristo? Please read the next verse na inyong nasa inyong mga kopya katong sa John. Unsa na diya? John chapter 5 verse 24.
Verily, verily, I say unto you, he that hears my word and believe on him that sent me has everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. That's every one of us right here sa tuang room. Maybe excluding ni Bataang Haskilid. But you will become part. Okay? Kung from now on, muto ka. Okay? We have passed from death to life. We are now in Christ. No faith alone, in Christ alone. So sa natin na siya mga papel, ang inyong spiritual na kamatayon, naman sana? Ang spiritual na kamatayon, nawala na. Pwede mo sabihin kami para mo ngayon. Pangit-ngit yung kayo. Are we clear niya na? So that would be Romans chapter 5 verse 12, Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. The wages of sin is death. Have you committed sin the moment of faith in Christ, the moment of physical birth? No. But you are dead spiritually. Sa imong spiritual na kamatayon, giwala na. Okay? The moment of faith alone in Christ alone. Number 2. Pila na ba sa ato ang mga kasagaran, madunggan? Dinikanan, even gani kaniadto. Okay? Ako nagatuo nga abi nako ang mga bata. Gagmay mga bata. Para sa ato ang Dios, malipay siya. Magtanaw sa mga bata nga gagmay. Now, I'm not saying dito sa taas, sige ka anak mo Diyos mga batang gagmay. No. The word is malipay siya is again the concept of God's integrity. God's righteousness, absolute righteousness. Imo iatubang ang imuhang bata. Okay? Makaingon ba nga ito ang Diyos nga, well, bata pa man siya, okay ra sa ako. Okay? Bata pa man siya, ako lang siyang pasundon ng langit, kay bata pa man siya. It's a question of God's integrity. And I thought before, mo ni sa una-una, well, bata pa man na, mo ito ginasag langit, kaya pa man na siya nabuhat ng sala. By the truth na yun, may balon karon, ang mga bata ba mo ito langit, tungod kiwas lagi buhat ng sala? Ha? They are still covered by the death of Jesus Christ by default. Why? Tungod kay wa pa sila kapasidad sa pagpili. But the point being, and the truth says, John chapter 3 verse 36, he who does not believe on the Son of God, the wrath of God abides in him. Kaya sama na siya nag-abide. Kung may nag-abide, kung saan may meaning niya na? Abide. Gauban. Wala siya nagsunod-sunod, ha? Gauban good. If you will, nasa diya sa imuha. Yung sa ning wrath of God once again, it's a question of His integrity. Nabagyo kapungot atong Diyos. Kung saan yung word nga kapungot? Kung saan yung talaga itong ginagamit, anak? No. It's a language of accommodation. It's a anthropopathism, meaning atong i-ascribe ang human emotion ngadto sa usa ka Dios nga wala ni ana for the purpose of understanding. For the purpose of understanding. Kasabot ba ta sa integrity sa Dios?
And if we understand the integrity of God, asa man dapat niya ang kapumot sa atong Dios? Right here. Atong reason sana. And we will relate ourselves again as a review that this is the absolute righteousness of God. Asa dapat ang kapumot sa atong Dios is that when it sees negative righteousness, or gitawag na to relative righteousness. Unsa may meaning niya na? Ang negative righteousness is personal sin. But relative righteousness is pagkamatarong in the energy of the flesh. Okay? Remember, every person born alive in kalibutan is born dead. Anything he do, Isaiah chapter 64 says, is just a hugaw na trapo. The wrath of God abides in him. Why? Because the justice of God executes blessing, right? When the absolute righteousness of God, nakita niya ang unrighteousness, both relative and negative righteousness, the justice of God executes cursing. Right here. That's the wrath of God. Okay? Dali na kayo mga istorya of wrath of God, but to explain how is it, they're hard. Unless they will understand the integrity of God's concept. Diba? Now let's continue. I don't know. Okay. So John chapter 3 verse 36 says, si Buwan na yung Bible siguro, no? Marag pula na. Masa gingon diya sa Cebuano. Chapter 3 verse 36 says, he who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides in him. The wrath of God abides in him. Romans 5, 9 to 10. Balik ka sa ito ang okay? Romans chapter 5 verses 9 and 10. Sige mo din na. Basahan ako. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. So yun di, much more then, having been justified by Jesus Christ's blood. And what is the meaning of the blood of Christ? Is it katong nagtulo nga dugo dito sa cross? While most of the teacher says, ingunana, but the blood of Christ really is not a literal blood. Diba? Kung sa mani? When we say the children, nanong maanto sila sa langit when they die at an early age, it's because they are covered by the blood of Christ. Is it true or not? The question is, what is the meaning of the blood of Christ? Is it literal or is it symbolic? We say it is symbolic. Nga naman, tungod kay ang mga hayop nga gina-offer ngadto sa atong Diyos for atonement, atoning blood of the Lamb and the dead, dili ang blood nga lamb nga katong si Jesus Christ, kung dili katong mga hayop jud. Okay? Once nga ilang ikat ang liog, mutulo ang dugo, mamatay ang hayop tungod sa patulo sa dugo. Namatay sila.
Pinagi sa hemorrhage. Namatay ba siya sa hemorrhage? Pagtulo siyang dugo, namatay ba siya? Wala. He died dito sa cross twice. He died first, gikan sa alas 12 hangtod sa alas 3. Sa usang pamagi. We call that death as the spiritual death of whom? Because it's unique. Of Jesus Christ. He who he knew no sin became sin on our behalf. Naba siya sala? Wala siya sala. But he became sinner on our behalf. The moment nga gipataw sa atong Dios ang pinakauna nga sala ngadto kang Jesus Christ dito sa cross gikan sa alas 12 sa pagngit-ngit sa adlaw panahon sa kautuhon. Nawala ang gahom sa adlaw o nawala ang glory sa adlaw, ningit-ngit. Sa diha misingit si Jesus Christ, Dios ko nganong gibiyaan mo ako. Nagsugod dito ang spiritual na kamatayon ni Kristo. Din iyahang bayran sa iyang kaugalingong dugo ang mga sala sa mga tao. Di bayran sa iyang kaugalingong dugo? Namatay siya spiritually? Mo ito'y pinakasakit. Sakit man ang hapakon ka o cat's tail. Hapakon ka o mga latigo. Pero kung naglaro ito siya, kung sige ano, wala ko siya malapit sakit. Sakit to. Pero walay masakit nga ma-separate ka ngadto sa imong amahan because of the sin of mankind. He died there. Wala siya namatay physically. Bisag usa og langkat siya mga panit unod. Nagtulo iya mga dugo. But it is not the blood that we're talking about. The blood that we're talking about is by the time nagsinggit siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo. God the Father has to remove Himself away from the Son, separated. What's that the meaning sa death? Death means separation. What separates from whom? What separates from what? When we say physical death, what's the meaning niya na? The soul separates from the body. What's the tawag na sana? Physical death. When we say universal death, what's the meaning niya na? Every human being born alive in kalibutan is considered by God dead spiritually. Why? Because he is under Adam. That's universal death, right? Spiritual death of Jesus Christ is by the time Jesus Christ paid all the penalty of sin dito sa cross. Gikan sa alas 12 hangtod sa alas 3, that's the blood of Christ. And we don't call it atonement. Is it atonement? What do you mean by atonement? The word atonement means covering. Did Jesus Christ cover sin? He removed sin as far as the east is from the west. He removed sin. And that's wrong. And most of Christian songs are not doctrinally sound. It's of Satan. That's why when you say atonement for sin, you know that? That's wrong. If you want to sing that song, release ang atonement as propitiation. What's another, also may meaning sa word nga propitiation? God was appeased. Meaning, napuy-puy ang iyahang kapungot. Okay? Napuy-puy ang iyahang kapungot. Wala na. Because of Jesus Christ's blood into the cross. Okay? Now remember this. Every time you hear the word blood of Christ, think about it is not the literal blood. Every time you still get the blood of Christ and you still remember the red blood, nga nagtulo sa iyang lawas, you have a problem. Okay? Because it is not really the literal blood. Okay?
So when you say blood of Christ, nasa in your mind pula, is not it. Okay? Sabi niya ako sana baka lang yung dugo niya. Dili na sa dugo niya. He died twice. He died spiritually, the blood of Christ. Then he died physically. Kapila siya namatay sa cross, kadua. He died twice. Ang nakadungog ko sa rason ng diba, kung dati niya, kay tungod man gud daw sa, kay kung waan daw dugo ang tao, kasi nawa na din ang dugo, siyempre mamatay din daw. Question, namatay gid si Jesus Christ dito pagpakuha sa dugo. He said, no one can take my life unless I gave it. Nada sa pinapuhi ang dugo. Yes, I know. And we will die kung wala kay dugo. Siya ang tinining namatay tungkol kinutang sa dugo. Okay? But Jesus Christ, even hutang sa dugo, He said, no one can take my life unless I gave it. Namatay ba siya dito? Patulo siya ang dugo? But He said, Father, into thy hands. Remember, my God, why hast thou forsaken me? Then after the last scene nga gihatag sa atong Dios ngadto kaniya sala sa mga tao, He said, paid in full. Then He said, Father. Kasi kausaban, my God, and then He said, Father, into your hands I commend my spirit. And He breathed His last, and then said, He died physically. And He was buried. 3 days after, He rose again. Okay? Dito sa pagbitay ni Kristo sa cross, all sin paid in full. Tanang sila. Right? So it's clear. Ako katumbahan ni Bidyan. Katumbahan sa lahat. Ako ba, katuloy ko dito. Pag ginawang sa katuloy ko dito, yung katumbahan ni Bidyan, ay lang ako ang lahat. Ito ko niya. Isa nagpatay ni Jesus Christ. Pare. Ibig sabihin, katuloy ko ka, nagtuwa ka sa pare. Pare ang nagpatay ni Jesus Christ. Nasaan sa tuwa na ron? Wala lang, sa Katoliko, ito. And we are Catholics, by the way. But not Roman Catholic. What's the meaning of Catholic? Remember? The word Catholic means universal. All members of the body of Christ is a universal membership. There is a Baptist, there is a Roman Catholic, there is a Pentecostal, there is a Alliance, UCCP. Posibleng ang member sila sa Modern students ko niya. Saan mo pagkasave ano ba? Hindi na ako. Kaya save ko mo. Sinabi paminaw sa Bible verse katong sa Ephesians. For by grace you have been saved through faith. That's not of yourself. Yan putol mawala na din sa Ephesians. Kaya dito sa Saudi wala sila. Yeah, and they think Catholics are Christians. Most people do. They think ang mga Roman Catholics are Christians. They represent Christianity. In fact, kung pangutanon nimo ang mga Muslim nga nung suko sila sa Christianity. Okay? Dito ba yung pera sa kwarta, ito lang ko sa ilang ala. Bakit ko nagpadala? Pagiging ako. Right. But even nag-refuse siya. God is not pleased. Okay? Even nag-refuse siya not to believe. Katrin mo, ako rin yung bata ko, gusto ka ba? So muna siya ng mga butang. And again, remember this. We're not saying kita lang ang ibaw sa kamaturan. Perhaps dagan sila.
But since in most churches nga ito nabisitahan rin are not teaching truth, ano na itong ginagawa? Nagapangita dito. Nagapangita ka. Nasa internet, daghan kayo. Dagan daw sa internet ko wala dito. Guide them kung asa sila kinalan mo apil. Asa sila kinalan mangita, maminaw. Na diha. Magbasa, na diha. Na diha. But anyway, muna siya ang mga punto nga itong inatanaw. They have to listen. Kung interesado din sila sa tumaturan, they can fight. Argue, yes. Give them the freedom to argue. But by the time na humana sila argue, are you willing to listen? Every argument na imong gisuwat, na imong gistorya, do we have the answer para sila mga argument? It's a practice. Kinahanglan ta mag-practice niya na. Remember, this is not our life. This is dili siya something naana sa tuwadaan. Okay? Kini 51 ka mga butang nga nadawat na tugikan sa atong Dios, atuan na dayon ni. But this doesn't mean that we became Jesus Christ directly, automatically. Yun pa ni Froiland, asa na to akong bata dito, Toy? Wala ba di mas dali na pamaagi sa training? There is none. Walay sayo na pamaagi sa training. In spiritual life, in physical life, walay dali na pamaagi sa training. Sa spiritual life, we have to work out. Meaning ang mabutan, we have to study, be diligent. Okay? It requires diligence, it requires time. Spiritual training requires time. Question, are we willing to take the time of training? Are you willing to exercise? Willing maka nga mag-jogging bisag ikaw na lang isa. Kuha nila yung mo-jogging kauban in spiritual life, willing maka mag-study. Bisag kuha nila yung tao nga mag-study kauban willing maka nga mo-profess sa kamaturan. Bisag ikaw na lang yun diha sa inyong palibot. Willing ba ka mo stand by the truth? Bisag katawan kanila. Willing ba ka mo take sa ilang kanabang gitawag na to og bully? Ngayon ka bata pa ka kaayo aron makig-refute sa amo. Then I said, I may be young, but what I've said right now, is it true or not? You have to evaluate. Muna siya ang question. Willing ba ka mawadag amigo o amiga? Pariente for the sake of truth. Can I tell you, when you tell the truth and you stand by it, dili na sila ganahan sa imo. So mo na siya nga mabutang atong ginatanaw diri. So ingon to nini nga ang kapungot sa atong Dios nawala na. Ephesians chapter 2 verse 3 na ingon usab na ang atong amahan nagatanaw kanato nga mga beloved. 2 verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. And then ingon niya this sa verse verse 6, he said, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the beloved. Instead ng kapungot, mga unsata, mga hinigugma. Okay? And chapter 5 verse 6, nag-ingon usab sa Ephesians, let no one deceive you with empty words, that's idle words, mga way unod nga mga pulong. For because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience.
empty words. When you praise a man, okay, for the purpose of just praising a man is an empty word. Or any person, i-praise mo siya. Ngayon ka, well, pagkagwapo ni mo is an empty word. Because it really doesn't reflect kung sa gid ang tao. Nabay gwapo o gwapa nga tao? In the eyes of man, yes. But in the eyes of God, there is only believer and unbeliever. No gwapo o gwapa. No man or woman. Simply said, believer, my son. Unbeliever, Satan's son. Okay? It's an empty word. So muna siya nga mabutang atong kinalatimanan. We have to speak words nga dunay unsa kamatuoran. Na kumingon ta sa katawa gwapa, gwapa mo siguro po siya. Kumingon ta sa katawa gwapo, gwapo mo siguro siya. Continue. Kaniadto ang mga tao ining kalibutan na apil ta niana i-consider ta sa Biblia nga mga buta. Pero karon nga nahimo na ta nga mga believers, diha na ta kang Kristo, gitawag kita nga dili na mga buta. 2 Corinthians chapter 3, chapter 4 verse 3 and 4. Tanawon ninyo inyong wala to yung gamay ng Bible na. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. Says, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. He said, for we do not preach ourselves, but Christ Jesus as Lord, and ourselves as your bondservants for Jesus' sake. That's verse 5, no? So what they atong itanaw is on verse 3 and verse 4. Okay? And even if the gospel is veiled, covered, it is veiled to those who are perishing, meaning unbelievers. Ang kamatuoran mahitungod sa gospel, and what is the gospel, by the way? There is a gospel of death, burial, and resurrection. There is also a gospel of what? Peace. And there is also the gospel of what? Grace. So unsa man nga mabutang? It's all inclusive. Kaning gistorya ni Apostol Pablo diri, all of the string atong gisgutan is that gospel. The gospel of death, burial, resurrection gives salvation. The gospel of peace is the same death, burial, resurrection of Jesus Christ, who believes kung saan naman sila mahimo sa dili kaaway sa atong Dios, kundi mga anak sa Dios. And the gospel of grace gives us the capacity to continue sa atoang kinabuhi under grace and not under the law. That's the gospel of grace. Muni sa tanandri, and he said, if the gospel is hid, veiled, covered, it is covered to them who are perishing. Okay? Pero kita, dili na ta mga buta ni ini. Kita na to diha ang mga proof niya na sa diskurso ni Apostol Pablo, 1 Corinthians chapter 1 and 1 Corinthians chapter 2. Okay? Regarding sa mga buta na atong nadawat gikan sa atong Dios. Freely given to us. And it is the Holy Spirit who gives us manifestation in yung mga butang and the ability to understand unsa niya itong mga nadawat tungod kay ang Spirit understands the mind of God. Continue. Dili na kita layo sa Dios. Again, atong ginaingan itong mga bata nga palangga biya ka sa Dios. Masuko baya ang Dios anak.
Is it really true? Kana ba nga mga terms? Simple kayo ng mga terms na andan sa atong mga baba. Labi na kung mayon ta masuko biya Papa Jesus. It's not really true. Mo bitaw na nga ni daghan ang membro ni Kibuloy. Sumuna na nga term. Si Jesus Christ ang Father. And who is the Son of the Father? He appointed Kibuloy to become the Son of God. Foolishness, di ba? Pero nga nung daghan sa mga membro, masuko Papa Jesus. Okay? Masuko si Papa Jesus. That is not true. Jesus Christ has never been Father to us. Born again Christian believers. He is not our Father. Right? Dili siya itong amahan. Continue. So dili na kita layo sa atong Diyos. Ephesians chapter 2 verse 13 to 15 and verse 19. Ano sa may na dito? Before we are strangers. You know this, Ephesians chapter 2, 13, 12, let me see, 13, 14, and 15. But now in Christ you who are formerly far off, layo, have been brought near by the blood of Christ. Whoa! Here again, the blood of Christ. Verse 14, for he himself is our peace, who made both groups into one. Masa man yung groups ngayong isgutan dire? Both groups. No? No, not really. There is two groups of human beings before Christianity. Yeah, believer and unbeliever, yes, but there are two main groups of human beings. Angels, no, they are not human beings. The Gentiles and the Jews. And he said he made both groups one. The Gentiles and the Jews, he said, and broke down the barrier of the dividing wall. What's the dividing wall? In the temple there is a dividing wall. Every Gentiles are outside the dividing wall. Every Jews can get into the wall. The Gentiles are just outside the wall. Do you want to bring your offering to your God? Susuk dia sa buhok. Ipasan niyo ito sa mga tao na nasa sulod. But God removed that dividing wall. No Gentiles, no Jews. Every one of us can get access to God directly through Christ. See? Yung na mga Gentiles sa una, we are strangers. When we go to the temple, as tarapit, naratas gawas. Dili narata. Nara mga Gentiles ako. We say ta because we're Gentiles. I am Gentile. I don't know kung sila mga kadugot na yan. So, siguro mga Hudiyo sila. I am a Jew. Perhaps. No? Kung nakibaw niya na. But basically, as far as I'm concerned, we are Gentiles. And we are, kung napata atong time, outside in the temple. Outside the temple. We want to offer para sa atong Diyos. We will push it through sa buho niya na wall. Tingnan niya sa mga Ephesians. Kung nanara mo kanya ito, not anymore. We are all welcome. Openly, boldly. So dako kayo ni sa effect sa mga Gentiles. O dako po kayo ni sa effect sa mga Jews. Naman, the Jews think that they are the most preferred people of all. And the Gentiles, okay lang. Tinuod man na siya ng Diyos, okay lang. Manggiluyan man ng Diyos, okay lang. But in Christianity, he said, walay division. All have the same access to God. And it says here,
Dili na kita layo sa atong Dios. Okay? However, in spiritual sense, here it is. All unbelievers are far away from God. Right? All believers are near to God. And if you became born again believer, dili na kalayo sa Dios. Muna siya mabutang. And he said here, verse 15, by abolishing in his flesh the enmity, the one that divides, which is the law of commandment contained in ordinances, so that in himself he might make the two in one new man, thus establishing peace. In verse 19 he says, so then you are no longer strangers and aliens, but, a conjunction of contrast, you are fellow citizens with the saints and are of God's member of household. Okay? Member na ka sa household. Do you have comments and questions? We can go back in mga butang sunod semana. Because it's, by the way, there's 5 minutes. Padayon na ito na isa. Dili na kaaway sa Diyos. Sa ito itong tawag sa mga bata, suko. Suko. Jesus. Suko Papa Jesus. Suko ang Ginoo ana sa imo. Makaaway ni mo ang Ginoo. Abraham, Isaac, and Jacob. Dili na kay Abraham, kay doon na ni Ismael. Yeah, muna ilang pinakakuyaw ng kalaban doon. O ng mga Moabites, mga Moab, mga under kang red skin, kasi ka ito? Iso ni Joseph. Iso. Muna sila mga grupuan. 3 major groups sa mga there are at least 2 or 3 major groups sa mga Muslims. And the Ishmaelites and the Moabites na under Kamisyo. And there is one group na di na may kabalo. Kung wala sila na ikalaman, ka na ito mga ginaway. Away-away, mga ikan. Pero kung nasa may kaway, magtapok na sila. Sila kaway. Hindi ako magkaroon, di ba? Suicide. Until now. And they stick ang prayer dia because they are able to kana gani ilang kaugalingon nga gitawag na to nga tradition antud karon ginahold nila. Muna sila mga away antud karon nagya. Muna antud karon di ka kinahanglan malibog. Nganong pag mag-away ni sila danay lahi. Danay gina sila lahi. May muna kaniadto. Muna kaniadto. Alright, so dili na kita kaaway sa atong Diyos. Romans chapter 5 verse 6, Romans chapter 5 verse 10, Colossians 1:21, Ephesians 2:15 and 16. Ito lang ibasa sa ulan. Na sa una sige magkumpara ng Israel, ginagumbahan na sa mga katapat na. Ilan ang pag-ikot ng world na ito kayo karoon? Oh. Existing mo din ang world na ito kayo karoon. Sa gitawag nga Palestine, iwan na siya o kanang isa lang ka dili na siya wall. Kung nagatawag ka wall, katong wailing wall, hindi na siya mao. Ang inyong good sa itong gawas na sa Israel, mas pinaghan daw ang tabing trabaho sa unang panahon. So, gawas na sila ng lugar na karoon din na. Agin sa Lagos, agin sila sa puting barikan, sa puting priso. Dili man na siya kuan. Gusto man sa Palestina nga nasa ilang yung lugar, tagaan sila sa taga-Israel. Kaya musulod na dito sa Israel, dito sa trabaho. Pwede, kaya dito sila huwag may trabaho. Ngano dahil na trabaho sa una before naabot sa Israel? Ganitong nasa Pikas. Anong dunya mo lugar? Labot niya. Naharap ng trabaho niya. Karoon rin siya naman. Oh. Nag-usiti na gano'n ilang lugar. Mao na ilang istorya. Sabi ni Murano, kaya before ko man gihapon, huwag man di sila trabaho anang lugar na. Go City na dyan sila ron.
Sila pa ang nag-occupy sa Israel kaniadto, kanang Jerusalem sila nag-occupy ana, wala pang Israel ni ana 1940. Nabay trabaho ng lugar, wala. O may improvement na. Pag abot sa Israel, they are free. Wala pa'y separation, wala pa'y wall. They are free to go there kung sila ginabuhat. Ha? Kung dili sila mag-suicide bombing, ilang i-abduct ang usa ka Israelite, baon na ito sa ilaw, dati na ito sa lugar, o dito na ihawon. Yung underground tunnels, abduct, ihawon. And to stop, okay, gusto ninyo nga inyo, di mo pwede masunod din. Kung na yung trabaho. Muagi pa lang ang sakyanan gikan sa Palestina. Ito na yung nag-atang ha? RPG or missile sa yan. Salamat sila na daw di-open daw pero masih nalagi okay lang kaya basta katrabaho sa Oh, basta di sila magbinuang dito. They're free. So they are closely watched. Ilang mga liyo. dito. Naman, dili sila makapuyo o peace. One-sided na siya nga mga reports nga nagingon nga Israel na nirado, nagutom sila. Gitagaan sila kagawasan. Pero dili sila magbuhat og daw. Wala sila nagreklamo ngayon. Ay nagreklamo reklamuhan nga tungod sila. Sa ilang mga kauban, mga Hamas. Mga kadugo daw nila ano daw nila. Sa mga Hamas. Trabaho tarong. Tuntian ta ka na taga Jordan, taga Iran, taga Iraq, nga nakaadto og Israel. Kaya sila ganahan malik. They are free there. Libre sila makalihok, libre sila makanegosyo, libre sila na magkinabuhi sa ilang kaugalingon na reliyon. Wa sila gipugnan sa mga Israelites. Ayaw na mo pag Muslim, kumusulod mo din, wala. In fact, dako kayo mo pula sa tunga sa Israel. Diya mismo sa temple of dati na temple. Diya mismo ang Dome of the Rock. Ikuha ba sa Israelites? Ipahawa ba na? Wala. As long as they will go there peacefully. Taon na lagi daw kung wala pa ng wall. Dali nga dagko ka tindahan. Palestinian. Adya. Puro kagamo ko sa galit daw dapito. Pero yung gusto no. Wala nga. Itakulan lang nila. Gusto nila pangayawan nila ilang kwarta. Trabaho. Maglain ng buot na nagtrabaho sila sa Osaka. Layo ka. Bigyan sa dili Muslim. Timan na ninyo. Pag tinuod na siya ng Muslim, kung niya nagatuon siya sa Quran, makauwaw sa iya yung ginasunduan lang siya sa dili Muslim na tao. Kaya mau pamputi ay kaya nga naman. Kuminaw ay naman po sigara. Nagtrabaho babae di ba? Lalaki na babae yun din. Hindi nila inasundan. Okay, let us pray. Questions? No? Pray. Father, thank you for this opportunity once again. And you know, Father, last week, amo ni amahan nga na dalikyatan ng mga butang. And I pray, Lord, that as we are studying this on a detailed basis, we can communicate these truths nga to sa mga tao amahan nga nagatuo. That the only thing na nadawat upon salvation is eternal life, and it can be lost if we disbelieve Jesus Christ. Father, there are 51 things. Eternal life is part of that. And it's only one part, although it's enough, Father, na muad ka namin for all eternity. But the rest, Father, covers our existence in kalibutan na habang buhay kami. It gives us the power to continue sa mga spiritual life. It gives us, Father, the motivation that being a recipient in 51 ka mga butang. Sa among pagdawat ini man, we will be able to continue sa among spiritual life even as hard kung sa man naman among nadawat ini kalibutan ng mga kalisod, we can still continue because this 51 grace provision is part of that portfolio yung gihatag ka na mga man.
And as we continue ini nga mga butang, I pray that people will become encouraged. And as we are living out ini nga mga butang among nadawat gikan kanimo, may they will be also asking us, what is it na nagahatag sa mua og enthusiasm sa pagkatubag sa matag adlaw ang kinabuhi. Kahit mo kanimo magpasalamat o mga pagdayeg Christ.